Magandang gabi mga minamahal kong mga taga-subaybay. Ako po si Brother Cirilo Gambana, isa sa mga nagpatuto sa bagong pangalan, Santo Papa Ungkoy, the Everlasting Father. Ang topic ko ngayon na gabi ito, si Ungkoy hindi lang likas tao, kundi likas Diyos. Si Ungkoy. Bakit po? Kung si Jesus Christ ay nabuhay muli mula sa mga patay, si Santo Papa Ungkoy nabuhay din muli mula sa mga patay. Walang bakas na nakikita, amoy man kung ano man, kundi ang nakikita, kumot at gamit lang po ang nakikita. Meaning, si Santo Papa Ungkoy hindi lang likas tao, kundi likas Diyos din siya. Maraming mga bersikulo na makasupport dyan sa Proverbio, sa Genesis, at sa Malakias Kapitulo 2, versikulo 15. Kanyang hinahanap ang lahing makadiyos. Meaning kung ang Diyos ay naghanap ng likas makadiyos din, yung makadiyos din, meaning, hindi siya tao, kundi talagang Diyos siya, makalangit siya. Kasi hinanap niya ang lahing makadiyos. Ang lahing makadiyos, makalangit yun. Hindi yun makalupa. Kasi ang makalupa, walang Diyos. Ang Diyos lamang ang naghanap ng makalangit na ugali. Yun ang pinaka-importante sa kanya. Ngayon, alam natin na ang tao ay nag-question sa Panginoon Diyos, samantala hindi tayo karapat dapat mag-question sa Panginoong Diyos dahil ang Diyos ay ang kanyang daan, hindi daan ng tao. Ang ating pag-iisip, hindi yan pag-iisip ng Diyos, kundi ang kanyang pag-iisip ang layo sa ating pag-iisip. Ngayon, ang tanong ganito, ano ang ugali ng Panginoong Diyos? Nalaman naman natin yan. Ang ugali ng Panginoong Diyos ay maawain, mahabagin, mapagbigay, maamo, pasensyoso, maunawain, mabuti, hindi hambog, mapagparaya ang Panginoong Diyos, mapagmahal, lubos ng pag-ibig. Yun ang ugali ni Santo Papa Ungkoy. Ang aking pagsisiyasat sa katotohanan patungkol sa bagong pangalan, hindi sa aking sariling kaalaman, kundi sa pamamagitan ng gabay ng Espiritu Santo. Ang dapat ang mga tao, mga minamahal kong mga taga-subaybay, makaditik sila sa pinatutuo namin, lalong-lalo na sa bagong pangalan, na si Santo Papa Ungkoy ay siya yun. Si Jesus Christ. Si Jesus Christ, ang ugali niya, ang ugali ni Santo Papa Ungkoy, hindi magkakalayo, kundi talagang pareha sila na mga kaugalian na pinakita. Ngayon, dapat makaditik tayo at dapat malaman natin na ang pinatutuo namin, hindi yun basta-basta na kaalaman na mula sa aming sarili, kundi mula sa kaalaman ng ating dakilang Diyos. Yun yung sinabi sa Juan Kapitulo 10, versikulo 27. Adiyan sa Juan. Basahin natin ang 1:27. Sabi niya, Juan 10:27, pinakinggan ng aking tupa ang aking tinig, at sila'y aking kilala, at sila'y sumusunod sa akin. Kung ikaw ay tunay na nanampalataya sa Panginoong Diyos, ang aming patutuo, makikilala mo kung saan galing, kung sino ang ugali na nagbitbit na ito. Walang iba kundi ang dakilang tagapagligtas. Ang dakilang tagapagligtas na nalalaman sa pangkalahatan, Jesus Christ, pero hindi nila nakikilala ang nagdala sa bagong pangalan, Santo Papa Ungkoy, na si Santo Papa Ungkoy, Jesus Christ ay isa. Kaya importante malaman natin yan, maditik natin yan. Dahil pag hindi,
at susuwayin mo, ibig sabihin nun, ang taong sumusuway sa mga makalangit na mga salita, hindi ka kabilang. Hindi ka kabilang. Yun ang sinasabi ni Jesus Christ sa Juan Kapitulo 10, versikulo 24-25, na nilapitan siya sa mga Hudyo. Sa 24, kaya pinalibutan siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, hanggang kailan mo kami ilalagay sa alanganin? Kung ikaw ang Kristo, sabihin mong maliwanag sa amin. Sabi ni Jesus, sinagot sila ni Jesus, sinabi ko na sa inyo at hindi kayo naniniwala. Ang mga gawang ginawa ko sa pangalan ng aking Ama ay siya nagpatutuo sa akin. Klaro naman yan, di ba? Ngayon, alam natin yan na ganyan ang sistema, ang daloy sa kaugalian ng ating Panginoon Diyos. Hindi ko po sa akin, hindi ko po kailangan tayo magsasagutan kasi bawal po 'yun sa amin. Ayon sa sinabi niya dito sa unang pinatutuo ko na bawal po ang pagsisiraan, away-away, pagbubulian, paglalaitan. Wala po yan sa amin. Okay lang po kung anong naisipan ninyo, laitin kami, walang problema po yan sa amin. Okay lang po sa amin dahil ang aming trabaho, ang pagpatutuo lang po. Ngayon, alam natin yon na ang bagong pangalan po, ang bagong pangalan na aming pinatutuo ay hindi basta-basta na tao, kundi isa siya na Diyos na makapangyarihan. Ngayon, paano natatag ang iglesia sa hinirang na bayan ng Diyos? Natatag yan sa pamamagitan ng sa Isaiah 5 versikulo 26 sa pamamagitan ng sipol o sinisipulan lang ng Panginoon ng aming Pangulo, yung sinatawag iba sa ibang tawag sutsut, no? Sutsut. Nakarating ang 23 ka families, 23,000 ka families. Hindi yan basta-basta na leader. Magawa ba sa ibang mga leader na sa pamamagitan ng kanilang sutsut makarating ang 23,000 families? Hindi. Ibig sabihin, si Santo Papa Ungkoy, hindi lang likas tao, kundi likas Diyos. Kaya nagawa niya yung gano'n na makapangyarihan. Nangyari yan sa Situbo, Sirius Mea, Zamboanga del Norte sa 1957. Doon yan makikita. Ngayon, dahil Espiritu man ang nagtawag sa kanila, Espiritus Panginoon sa kanyang pamamagitan ng kanyang pagtawag, anong pakay sa Espiritu? Bakit sila ay tinatawag? Para turuan sila sa tamang daan. Isaiah Kapitulo 2, versikulo 3 hanggang 5. Turuan niya tayo sa kanyang mga daan at tayo'y magsisilakad sa kanyang landas. Ang landas ng Panginoong Diyos, Exodo 20, versikulo 13, bawal po pumatay. Bawal po magsiraan. At sabi niya, mahalin mo ang kaaway, mahalin mo ang kapwa. Lucas Kapitulo 6, versikulo 27, gawa ninyo ng mabuti ang napupuot sa inyo. Gawa ng mabuti ang napupuot. Tapos, kailangan mayroon tayong katulad, sundin natin ang turo ng Panginoon Diyos na 490 kapag patawad. Mayroon ba yan sa ibang mga denomination? Sa 44,000 ka mga denomination, mayroon bang ugali na 490 kapag patawad? Wala eh. Wala pang tatlo, wala pang dalawa. Talagang idemanda ka na kung mayroon kang kamalian. Pero sa pinili, yan ang tinuro, 409 kapag patawad. Kailangan mapagpatawad tayo. Tapos sabi niya sa 28, pagpalain ninyo ang sa inyo'y sumusumpa at ipanalangin ninyo. Sa 28,
pagpalain ninyo ang sa inyo'y sumusumpa. Oh. At ipanalangin ninyo ang sa inyo'y lumalait. Sa 29, ang sumampal sa isang pisngi o sa isang pisngi, iharap mo naman ang kabilang pisngi. Ayun. At ang mag-aalis ng inyong balabal, huwag mong itanggi, pati ang inyong tunika. Sa 30, sabi niya, bigyan mo ang bawat isa sa inyo'y humingi at kumuha ng pag-aari mo. Huwag mong babawiin sa kanila. Yun ang turo. Kaya ang banal na Espiritu Santo tinawag, inipon ang 23,000 para maturuan ng kaugalian ng Panginoong Diyos sa tamang daan ng Panginoong Diyos, sa tamang landas ng Panginoong Diyos. Yan ang landas ng Panginoon. Ang kailangan kang magparaya at magpakumbaba at talagang gumawa ng kabutihan sa harapan ng Panginoon. Kasi yun lang ang tanggapin ng Panginoong Diyos sa kanyang kaharian. Yan ang aral tinuro sa bahay ng Panginoon ni Jacob sa bukid sa Sion. Ang bukid ng Sion, mga minamahal kong mga taga-subaybay, walang iba kundi ang Situbo, Sirio, Osmeña, Zamboanga del Norte ngayon, pero noon tinatawag yang Sibulan. Diyan nagsimula ang bahay ni Santo Papa Ungkoy na hindi lang likas tao kundi likas Diyos. Yan ang pinakataas na bundok sa buong sanlibutan. Hindi yung Mount Everest, kundi Mount Malindang ang pinakataas sa buong sanlibutan. Ito po si Brother Cirilo Gampana sa sunod muli. Dugtungan natin ito, na topic na ito, na si Santo Papa Ungkoy, hindi lang likas tao, kundi likas Diyos din siya. Ako po si Brother Cirilo Gampana, magandang gabi sa lahat ng mga taga-subaybay ko. Purihin natin ang ating Panginoon Diyos.